Dapat po every night kayo po ay mag-check sa inyong manukan. So ito gabi na ngayon, no? And yung maganda kasi mag-check ng mga simptomas ng manok kapag night. Yan, yung mauna tayo ngayon sa simptomas. Simptomas ng sipon, mamasa-masa yung mata, yung ilong, at minsan naglalaway-laway din. No? So kapag naglalaway-laway na, medyo mas malala na yan, mas grabe na yung plema. Yan. At yung isa pa, no, malalaman agad natin kapag may sipon yung manukan, mabaho, no? Mabahong parang baog. Yan, no? Mabaho talaga yung sipon ng manok. Yan. So kapag gusto niyo i-double check, simutin niyo lang yung ilong ng manok na nabibili niyo, no? Or mga manok niyo. Yan. Kapag babaho yung ilong niya, sigurado may sipon yan. Yan, malansa yan, mabaho talaga, no? Yan. So, mas maganda, night tayo mag-check sa ating mga alagang manok. Kapag night po kasi, mas kalmado sila. And kapag morning naman, syempre, gumagala-gala sila. Ito na, steady lang yung mga manok natin. Yan, no? So, mas maganda talaga, i-double check natin palagi yung ating alagang manok. Mas okay na maagapan kumpara sa lumala pa. Yan. Sa ibang breeding pen, check ko rin yan. Yan mga ka-native, may gagawin tayo ngayong araw dahil mag-maintenance tayo sa mga alaga natin. Dahil pag-uusapan natin ay ano ba yung gamot sa sipon, simptomas, mga dahilan, no? At syempre yung paggagamot sa sipon ng ating mga alagang manok. Napaka-importante nito dahil kapag hindi mo natin nagamot yung sipon ng manok natin, lalapo to at ibang gamutan naman yung ibang gamot na yung gagamitin natin, mas mahal at mas matagal na gamitan. Ano yun? Kasama natin si EJ ngayon, siya yung refiller natin ng tubig. Yan, hi ka naman, Jay. Yan, no? So, yung gagamitin kasi nating gamot dito ay syempre yung pinaka the best, the number one. Ito yung ambroxetil, no? So ito yung ginagamit ko sa ngayon dahil may kinumpara ako dito at mas maganda talaga ang ambroxetil. Yan, no? Ang ambroxetil po kasi meron po itong amoxicillin, tylosin at higit sa lahat, yung pinagkaiba nito meron itong bromexin. Ang purpose po ng bromexin ay para ma-lesser yung mucus at mawala yung plema ng mga manok natin, no? At napupuksa niya rin yung mga magiging mucus at magiging plema. Kaya hindi magiging matagal yung gamutan natin. Within 2 to 5 days, okay na yung manok natin. Depende po sa lala ng kanyang sitwasyon. Yan. So, para po mag-apply nito, 1 galon po, 2 pakete. Yan. So, 2 pakete siya. Dahil nga sure naman nagagaling agad yung ating mga alagang manok. Yung iba kasi na gamot, 1 pakete lang pero matagal naman yung gamutan. Itong ambroxetil, 2 sachet sa 1 galon ng tubig pero mas okay siya, mas mabilis pong gumaling. No, kasi kapag 1 sachet lang matagalan na gamitan, matagal maging okay yung manok ninyo, malaki din po yung gastos. Ito yung ambroxetil na try ko, no? 2 to 3 days lang, okay na po talaga yung ating alagang manok. Yan, depende talaga sa sitwasyon ng ating mga alagang manok. Dahil mapait yung mga antibiotics, meron tayong ginagamit na pampatamis sa ating tubig, which is itong Progen Z. Yan. So, mamaya papakita ko namin ni EG sa inyo yung paano mag-apply nitong Progen Z and ambroxetil na pinagsabay. Yan. So, itong Progen Z po, yung naganda nito, 1 sachet lang, pero good naman ito for 4 gallons of water. Yan. Tapos yung kinaganda nito, wala itong vitamin B1. Yung kinaganda kasi kapag walang vitamin B1, no, meron itong marami itong B-complex pero walang vitamin B1. Ito yung kinagandahan. Yung kinagandahan sa walang vitamin B1, walang pagkain yung blood parasite. So, halimbawa, halimbawa, noong bata pa yung mga manok ninyo, mga breeders ninyo, tapos nagkasakit sila ng coccidia or malaria, no? Mga blood parasite po kasi yan, 2 klase na yung blood parasite, malaria and yung ating malaria at saka yung ating coccidia. Yan. Yung vitamin B1, gustong-gusto po 'yun, no? Or para naging active yung ating
blood parasite na malaria at saka coccidia kapag nakakain ng vitamin B1. Kaya inalis yung vitamin B1 dito sa Progen C. Ito yung kinagandahan ng Progen C. Yan, no? At pwedeng ipares sa mga gamot na ginagamit natin dito, like ambroxetil or yung ating Ornistat. Yan, ito yung ating finished product, no? Na meron na po yung dalawang sachet ng ambroxetil at may Progen Z. Yan, color green kasi yung laman ng ating ambroxetil. Yan, ibalik mo na, Jay. At ngayon, i-demonstrate namin kung paano mag-apply nitong Progen Z and ambroxetil. Yan, may kasama tayo dito si Kambal at saka si Jerickson at saka si EJ. Yan, mga gwapo. Hi naman kayo. Yan, na? Yan, naglagay mo na si Kambal or Jerickson ng Progen Z. Yan, may Kambal kasi yan si Jerickson. Yan. Ngayon naman, naglalagyan ni Kambal ng ambroxetil, no? So, dalawang sachet. Yan. Naubos na yung isang sachet. Ngayon naman, ang pangalawang sachet. Yan. Color green po yung ambroxetil natin. Yan. So, medyo dumidilim na. Madilim na talaga. Yan. Pero, gabi kasi kami dapat mag-apply ng tubig. Kasi pagkabukas, 5 AM, may mga ano na, may mga meron nang umiinom ng tubig or 6 AM. Yan. Kasi nahalo na ni EJ ngayon. Yan. Iinumin pa ni EJ, oh. Yan. Yung ambroxetil kasi, medyo mapait yan, no? Basta mga antibiotics, medyo mapait. Yan. Kung halimbawa man lang, hindi kaya na ng amoxicillin, tylosin, yung gamutan ninyo, or mga bromixin, or yung ambroxetil natin, hindi na kaya yung sakit ng manok ninyo dahil yung sakit pala ng manok nyo, iba na, no? Meron ng coryza, yan, yung mga mas malala ng sakit, yan, kasi nga hindi natin ginamot agad yung ating mga manok, yan. So, dapat na, ano natin dito, dapat na gamitin is yung may sulfa at saka trimethoprim. Yan. So, kapag hindi kayo ng ambroxetil, ito yung masasuggest ko. Yan. Ayaw na ma-focus. Yan. Ito yung ating Ornistat. Yan, may trimethoprim. Yan. At meron itong sulfa. Yan, no? Mga sulfa na yung gagamitin kapag yung sakit ng manok ninyo, malaria. Yan. Kasi kapag ambroxetil lang, hindi kaya yung malaria. So ano, yung symptoms ng malaria, makikita agad natin wala ganang kumain, mahina yung manok, at color green yung tae niya. So malaria yun. Yan. Tapos, ito po yung gamot, no, Ornistat. Tsaka may folic acid pa yan, vitamin, at may mga vitamins pa. Ito yung kinagandahan. Yan. So, i-deliver na nila yung ating tinimplang gamot. Yan. So, ganyan naka-easy. Yan. Yung ano kasi, yung sipon ng manok, nakadepende kasi yan, no? Minsan, kapag may nakita kong mga breeding pen dito na may sipon, lalo na yung mga naka-free range, yan. Kapag may sipon, talagang yung ano ko agad, in-actionin ko agad, no? Gamit tong ambroxetil natin tsaka Progen Z. Yan. So, may mga gamot naman ako na ginagamit noon. Pero iba na yung gamot natin na ginagamit ngayon, mas pinalakas na, no? Kasi gusto ko talaga yung effective. Yan, no? Mas effective. So, dito sa pagmamanok, no, may mga experimentation tayo. Kung saan mas better, dun tayo, no? Kasi kung mas better 'yun, para sa akin mas okay, mas maganda yung produksyon ng ating alagang manok at nakakatipid din tayo sa gamutan.